Sinusunod pa rin ng Rusya ang estratehiya nito para sa 2025 matapos humina ang bisa ng kanilang opensibang lupa. Mas maraming missile at drone ang ginagamit sa airstrike na tumatama sa Ukraine. Pero pagsapit ng katapusan ng Setyembre, lumampas na sa limitasyon ang ginawa ng Rusya. Sa halip na tiisin lang ang mga pag-atake at ipagpatuloy ang pagtatanggol sa sariling teritoryo, nagpasya ang Ukraine na gumante. Mabagsik at walang awang pagganti ng Ukraine ang nagdulot ng malawakang brownout sa isang lungsod sa hangganan ng Rusya. Ang lungsod ay Belgorod. Noong Setyembre 29, iniulat ng Euromaidan Press na matindi ang tinama ng Ukraine doon. Mamaya ko tatalakayin ang mga tinamaan ng Ukraine. Pero heto muna ang mga pangunahing detalye. Gumamit ang Ukraine ng malalayong sandata, maaaring hindi kanila, para tamaan ang dalawang mahalagang pasilidad ng enerhiya sa Belgorod. Kabilang sa mga pasilidad ay ang thermal power station at electrical substation ng lungsod. Parehong mahalaga ang mga ito para mapanatili ang supply ng kuryente sa mga mamamayan ng Belgorod. Mahuhulaan mo na kung ano ang naging resulta ng paghihiganting pag-atake ng Ukraine mula doon. Nagkaroon ng mga brownout sa iba't ibang kanbad. Sa iba't ibang bahagi ng lungsod, ayon sa mga ulat ng Euromaidan Press. Kinumpirma ng gobernador ng Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ang pag-atake ayon sa Kiev Post. Ayon sa ulat, sinabi ni Gladkov na tinamaan ng kalabang missile ang power station sa Belgorod. Habang binanggit ni Gladkov ang malawakang pagkawala ng kuryente, mas binigyang diin niya na dahil sa pag-atake ng Ukraine ay napilitang gumamit ng backup generators, ang mga ospital at himpilan ng pulisya. Nagkaroon din ng limitadong supply ng tubig ang ilang taga-Belgorod dahil sa pagkawala ng kuryente. Pinapakita ni Gladkov na binibigyang diin niya ang epekto ng pag-atake ng Ukraine sa mga sibilyan. Ipinapakita ng pahayag kung paano tumutugon ang Russia sa mga pag-atake ng Ukraine. Narinig na natin lahat ng palusot tungkol sa mga debris ng drone na gustong sabihin ng Russia tuwing may tumatamang long-range drone ng Ukraine sa kanilang target. Bukod sa palusot, madalas ding itanggi ng Russia ang tagumpay ng Ukraine. Bakit ngayon kinumpirma nila ang pag-atake sa Belgorod? Nabanggit na ang sagot. Apektado ang mga sibilyang Ruso sa pag-atake. Walang nasaktan o namatay, base sa mga ulat na available noong ginawa ang video na ito. Pero dahil nawalan ng kuryente at, sa ilang kaso, tubig ang mga mamamayang Ruso, pinalalabas ito ng Russia upang palabasing terorista ang Ukraine. Hindi ito haka-haka, propaganda ito. May online listahan ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Federasyon ng Rusya ng mga krimeng terorista ng rehimen ng Kiev. Ang dokumento ay nagpapaliwanag kung ano ang itinuturing ng Rusya na gawaing terorista. Ito ay tungkol sa pagganti ng Ukraine matapos bombahin ng Rusya ang mga lungsod gamit drone, bomba at misil. Hindi raw dapat gumanti ang Ukraine, pero kapag ginawa nila ito at kapag naapektuhan ang mga sibilyan sa kahit anong paraan ng mga pag-atake na iyon, nakikita ng Rusya ang pagkakataon na palabasin ang Ukraine na masama sa isang labanan na sila mismo ang nagsimula. Ginagawa nila ito, gaya ng sa Belgorod, kahit walang nasawing sibilyan sa mga pag-atake ng Ukraine. Isa itong hayagang pagtatangka na impluwensyahan ang kwento ng digmaan. Halos lahat sa labas ng Rusya ay nakikita ang totoo sa likod nito. Kung hindi sibilyan ang target ng Ukraine, tulad ng madalas gawin ng Rusya sa digmaan, ano ang tinamaan nila sa Belgorod? Ayon sa Kiev Post, lumalabas sa geolocated na video ng pag-atake ng Ukraine na tinamaan nila ang hindi bababa sa 5 target. Sa TETS-4, isang pasilidad na gumagawa ng kuryente, nagliyab ito matapos atakihin ng Ukraine. Nasira ng debris at pagsabog ang ilang mahalagang bahagi ng pasilidad, gaya ng imbakan at supply ng gasolina, turbina at electrical substation na nabanggit sa video. Ayon sa Euromaidan Press, ang pasilidad na inatake ng Ukraine ay muling itinayo noong 2000 at 7 kaya nailagay ang modernong gas turbine na nagbibigay ng power output sa TETS 4 bawat oras. Sapat ang planta para sa lahat ng thermal energy needs ng Central at Hilagang Belgorod na 363% ng kabuuang pangangailangan ng lungsod ayon sa Euromaidan Press. Hindi ito ordinaryong planta na pinabagsak ng Ukraine. Mahalaga ito dahil nagsusupply sa higit 1/4 ng lungsod sa Russia sa hangganan ng Ukraine. Mayroon ding mga kuha ng pag-atake habang ito ay nagaganap, na ibinahagi ng Kanal 13 YouTube channel. Ipinapakita ng outlet sa mga video ang iba't ibang anggulo ng nasirang planta ng kuryente.
Marami rito ang nagpapakita ng makapal na itim na usok na tumataas sa langit. At minsan ay nakikita natin ang pinagmumulan nito. Malalaking sunog sa TETS-4 na ayon sa Russia ay dulot ng pag-atake ng Ukraine. May kumpirmasyon ng tagumpay ng Ukraine mula sa Astra Telegram channel na nagbahagi ng larawan ng pagkawala ng kuryente sa Belgorod. Ang mga larawang iyon ay sinamahan ng isang pahayag na kinukumpirma ang naunang nabanggit na mga problema sa supply ng tubig at pagkawala ng kuryente. Kahit gustuhin mang itanggi ng Russia, ang nangyari noong gabi ng Setyembre 27 hanggang 28, masyadong malaki ang naging pag-atake. Naramdaman ang epekto nito ng daan-daan, kung hindi man libu-libong mamamayan ng Belgorod, na biglang nawalan ng kuryente at, sa ilang kaso, tubig. Hindi ito kayang itago ng Russia at lumala pa dahil mukhang masyadong malaki ang pag-atake para sa mga drone ng Ukraine. Gumamit sila ng ibang sandata na matagal nang hindi nagamit ng Ukraine. Tatalakayin natin ito mamaya sa video. Mahalagang tandaan na hindi agad nagpasya ang Ukraine na tirahin ang Belgorod. Ganti ang pag-ataking ito sa ginawa ng Russia ilang oras ang nakaraan at mensahe ito kay Vladimir Putin. Kung tatamaan mo ang lungsod ng Ukraine, mas malala ang gaganti ang Ukraine sa mga lungsod ng Russia. Ilang oras lang bago ipadala ng Ukraine ang mga sandata nito papuntang Belgorod, muling naglunsad ang Russia ng isa sa maraming malalaking pag-atake ng missile at drone na ginagamit nito sa buong 2025 laban sa Ukraine. Iniulat ng Kiev Independent noong Setyembre 28 ang malawakang drone attack na tumagal ng halos 12 oras at tumama sa iba't ibang rehiyon ng Ukraine. Gumamit ng halos 500 drone at mahigit 40 missile. Tinarget ng Russia ang mga lungsod, kabilang ang Kyiv, na ikinasawi ng 4 at ikinasugat ng 70 katao. Isang 12 anyos na batang babae ang namatay. Ayon sa ulat, nasira ng missile at drone ng Russia ang 20 lokasyon kabilang ang 5 palapag na gusali sa Kyiv. Sa kabuuan, 7 distrito ng Kyiv ang nagtamo ng pinsala. Mayroon din tayong mga detalye kung paano nagawang isagawa ng Russia ang pag-atake. Sabi ng Kiev Independent, 5 Tu-75 bomber ng Russia ang umatake mula Olenia Airfield sa Murmansk bandang 1:45 ng madaling araw. Makaraan ang 45 minuto naglunsad ang Russia ng Mikoyan Gurevich, 31K bomber na nagdulot ng aerial alert sa buong Ukraine. Nagpalipad ng mas maraming Tu-75 mula Engels Air Base. Malinaw na sinusubukan ng Russia na atakihin ang Ukraine mula iba't ibang direksyon. Nagtagumpay ito. Ayon sa Euromaidan Press, tinarget din ng Russia ang mga oblast ng Zaporizhia, Sumy at Khmelnytsky sa kanilang pag-atake noong gabi. Sa lahat ng kaso, may ilang mga missile at drone ng Russia ang nakalusot sa depensa ng himpapawid ng Ukraine. At karamihan ay tumama sa mga gusaling tirahan at mga sasakyan. Sa proseso, gumamit ang Russia ng mga kalibre KH 100 at isa at KH 55 cruise missile sa pag-atake. Ayon sa Euromaidan Press, nagpakawala rin ito ng daan-daang Gebera, Shahid-type Geran at decoy drone. Dito makikita ang malinaw na pagkakaiba ng airstrike ng Ukraine at Russia. Tinarget ng Ukraine ang power station sa Belgorod, isang lehitimong target militar. Dahil nasa hangganan ito ng Ukraine, posible ring maging target ng paglusob ng Ukraine. Katulad ng sa Kursk noong Agosto 2024, pinakamahalaga, walang nasaktang sibilyan sa pag-atake sa Belgorod. Kung may nasaktang sibilyan, siguradong ipapaalam ito ng Russia para palakasin ang naratibong terorista ang Ukraine. Sa totoo, umaasta talagang bansang terorista ang Russia. Ang airstrike noong Setyembre 28 ay pumatay ng mga sibilyang Ukrainian, tulad ng maraming naunang pag-atake ng Russia. Ayon sa statista, base sa United Nations Human Rights Office, nagdulot ang pananakop ng Russia sa Ukraine ng 13,883 namatay at 35,548 nasugatang sibilyan. Hanggang Hulyo 31, 2025, 700 at 26 na bata ang napatay at 2,200 at 34 pa ang nasugatan. Karamihan ay dahil sa pag-atake ng Russia noong Setyembre
28. Hindi pinipili ng Russia ang mga target. Ginagamit ang mga misil at drone sa Ukraine para magdulot ng takot, kaguluhan, at pumatay ng sibilyan. Hindi lang sa militar. Yan ang pagkakaiba ng airstrike mula sa magkabilang panig. Eksakto ang Ukraine. Delikado pa rin, pero laging sa mga lehitimong target na sumisira sa makinarya ng digmaan ni Putin. Hindi ito ang mga teroristang sinasabing Ukraine ng Russia. Mapagkunwari ang Russia kapag tinatawag nitong terorista ang Ukraine, lalo na dahil malaki ang epekto ng mga pag-atake ng Russia sa sibilyan. Nagbabala ng matindi si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Russia. Isang araw bago, ipinag-utos ni Putin ang pag-atake sa Ukraine gamit daan-daang drone at 12 ng misil. Kung magbabanta sila ng pagkawala ng kuryente, halimbawa, sa kabisera ng Ukraine, dapat nilang malaman sa Kremlin na magkakaroon din ng pagkawala ng kuryente sa kabisera ng Russia. Malakas na sinabi ni Zelensky sa briefing sa Kyiv noong Setyembre 27. Ngunit bahagya lang natupad ng Ukraine ang pangako nila. Nagresulta ito sa brownout sa Belgorod, hindi sa Moscow. Maaaring patunayan nito ang mensahe ng Ukraine na kaya nilang tumbasan ang lakas ng Russia. Ngayon, Belgorod ang tinamaan. Nagbababala ang Ukraine na kung magpapatuloy ang pag-atake ng Russia sa Kyiv, maaaring tumbasan ito ng pag-atake ng mga misil sa Moscow. Siguro, hindi tama na tawagin silang mga misil ng Ukraine. Balik tayo sa nabanggit natin kanina sa video. Sa pag-atake sa Belgorod, hindi ginamit ng Ukraine ang mga long-range drone na karaniwang gamit sa mga oil refinery attack noong Agosto at Setyembre. Ang mga drone ay kayang gambalain ang mga refinery at magdulot ng pansamantalang pagsasara. Pero hindi sapat para sirain ang buong istasyon ng kuryente. Kailangan ng Ukraine ng missile para sa Belgorod. At hindi gawa ng Ukraine ang ginamit nila sa pag-atake, kundi missile mula Amerika. Sabi ng Kiev Post, ipinapakita ng mga video at larawan ng pagsabog sa TETS. 4 na ginamit ng Ukraine ang United States, made M31, Guided Multiple Launch Rocket System o Ground-Launched Small Diameter Bomb sa pinsala sa Belgorod. Bagamat artillery rocket, ang M31 ito ay precision-guided at halos gumagana na parang long-range na missile. May 200-pound high-explosive warhead ito at abot hanggang 100 milya ang layo ng target. May launch platform ang Ukraine para maipadala ang M31 sa Russia. Ang M31 ay pwedeng iputok gamit ang HIMARS launcher na may 4 na po ang Ukraine noong Mayo 2025 at sa M200 at 70 multiple launch rocket system na pinaniniwalaang mayroon din sila. Ayon sa ulat ng Kiev Post, ang particular na version ng M31 na ginamit, kung ipagpapalagay na ito ang precision-guided bomb na tumama sa Belgorod ng maraming beses, ay isang bagong version din. Ang mga M31 na nakuha ng Ukraine ay malalakas ngunit maiksi ang abot, kaya hindi kayang tumama ng malayo sa Rusya. May M31 na ang Ukraine na kayang tamaan ang Belgorod at maaring makapinsala rin sa Kursk base sa abot nito. Hindi dapat gawing malaking balita ito. Alam nating may sandatang gawa sa Amerika ang Ukraine na kayang tumama sa Rusya at pinayagan silang gamitin ito sa limitadong paraan laban sa mga target ng Rusya. Mula kay dating Pangulong Joe Biden, Nobyembre 2024. Marami nang nagbago mula Nobyembre. Umalis na si Biden at si Donald Trump na ang presidente. Sa panahon ni Trump, may maliit ngunit mahalagang pagbabagong nagpahirap sa Ukraine magsagawa ng ganitong mga pag-atake. Katulad sa Belgorod, ipinaliwanag ng The Wall Street Journal kung ano ang nangyari noong Agosto. Sa isang eksklusibong artikulo, ipinaliwanag ng Wall Street Journal na ilang hindi pinangalanang opisyal ang nagkumpirma sa kanila na may bagong patakaran ang United States na nagbabawal sa Ukraine na gamitin ang mga armas na gawa sa Amerika sa teritoryo ng Russia. 4 na buwan nang umiiral ang patakarang ito bilang proseso ng pag-aproba bago na ilathala ang artikulo. Kailangang dumaan sa mekanismo ng pagsusuri ng Ukraine bago magpaputok ng Amerikanong missile o bomba sa Russia. Si United States Defense Secretary Pete Hegseth ang may huling desisyon kung pwedeng gamitin ng Ukraine ang armas ng Amerika sa loob ng Russia. Sa loob ng ilang buwan, ang Pentagon sa ilalim ng pamumuno ni Hegseth ay paulit-ulit na tumatanggi sa Ukraine. Dahil dito, walang balita tungkol sa paggamit ng Ukraine ng ATACMS missiles o M31 Guided Multiple Launch Rocket System laban sa Russia sa Belgorod. Hindi ito pinapayagan ng United States at halos ipinagbawal sa Ukraine na tamaan ang Russia gamit ang kahit anong sandata maliban sa mga armas na gawa nila mismo sa kanilang bansa.
Sa lahat ng kontekstong ito, ang pag-atake ng Ukraine sa Belgorod ay mula sa pagiging isang napaka-epektibong atake tungo sa isang may pangmatagalang epekto para sa buong digmaan. Hindi ito basta-bastang pag-atake, isa itong pag-ataking panghimpapawid na isinagawa gamit ang mga armas na gawa sa Amerika, na nangangahulugan lamang ng isang bagay. Muling pinapayagan ng United States ang Ukraine na gamitin ang mga armas nito para tamaan ang Russia. May mga palatandaan na mangyayari ito bago isinagawa ng Ukraine ang bagong pag-atake. Noong Setyembre 26, iniulat ng Independent na si Trump ay gumawa ng posibleng malaking pagbabago sa pulisya. Ayon sa Independent, iniulat na binanggit ni Pangulong Donald Trump kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na maaaring alisin ang ilang restriksyon sa paggamit ng United States-made armas na nagpapahiwatig ng posibleng malaking pagbabago sa pulisya. Ayon sa mga palatandaan, naganap ang pagbabagong ito nang magkita sina Zelensky at Trump sa United Nations General Assembly. Ilang araw bago iyon, nagtalumpati si Trump sa asembleya at binatikos si Putin sa masamang pamumuno. Pinayagan na ng United States ang Ukraine na isa katuparan ang kritikang iyon laban sa leader ng Russia. Iniulat ng The Independent na hiniling ni Zelensky kay Trump na payagan ang paggamit ng ATACMS na missile laban sa Russia. Nagtanong din ang leader ng Ukraine kung posible silang bigyan ng United States ng Tomahawk cruise missile na abot hanggang 1,500 milya. Tinutugunan ng United States ang kahilingang ito ayon sa The Independent. Hindi natin alam kung pwedeng gamitin ng Ukraine ang ATACMS sa Russia. Pero dahil sa Belgorod, alam nating pwede na nitong gamitin ang M31. Ipinagkaloob na ang pahintulot. Ang Ukraine, sa pagganti sa isa sa pinakamalaking airstrike ni Putin, ay malinaw na mensahe sa Russia na muling sumusuporta ang United States. Hindi natutuwa ang Russia sa alinman dito. Nang mabalitang magbibigay ng Tomahawk missile ang United States sa Ukraine, naglabasan agad ang mga pahayag ng mga propagandista ng Russia. Si Dmitry Peskov ay kadalasang nagsasabi ng nais ipahayag ni Putin. Sumagot ang tagapagsalita ng Kremlin sa mungkahi ni United States Vice President Joseph Donald Vance na magpadala ng Tomahawk sa Ukraine sa pamamagitan ng serye ng tanong. Ang tanong ay ito, sino ang maaaring magpakawala ng mga misil na ito? Tanong ni Peskov. Mga Ukraino lang ba ang maaaring maglunsad nito? O kailangan bang mga sundalong Amerikano ang gumawa nito? Sino ang nagtatakda ng target ng mga misil? Amerika o mga Ukraino? Si Andrei Kotopolov, na namumuno sa Defense Committee ng Kremlin, ay mas prangka sa kanyang pagsusuri. Ayon sa kanya, kung may United States military specialist na tutulong sa Ukraine maglunsad ng Tomahawk laban sa Russia, magiging target ang United States. Walang makakaprotekta sa kanila. Kahit si Trump, Kellogg o iba pa, banta ni Kartopolov. Ayon kay Peskov, kailangan ng masusing pagsusuri sa pakikialam ng Amerika at ang paggamit ng Tomahawk ay magpapalala sa sigalot sa Ukraine. Kung titingnan natin ang mga sagot, malinaw na natatakot ang Russia at nararapat lang. Nabanggit namin sa video na ang abot ng Tomahawk ay 1,500 milya. Sobrang layo na niyan para magamit ng Ukraine sa malalim na pag-atake sa Moscow na magpapahintulot din kay Zelensky na tuparin ang pangako niya noong Setyembre 27. Kung M31 nga ang ginamit laban sa Belgorod, nakita ng Russia na pinapayagan ulit ng United States ang Ukraine na gamitin ang armas nilang gawa sa Amerika sa loob ng Russia. Simple lang. Isang dahilan lang kaya magbibigay ang United States ng Tomahawks sa Ukraine para sa long-range na pag-atake. Alam ito ng Ukraine at United States at alam ng Russia kung gaano kalaking pinsala ang kayang gawin ng mga nakakakilabot na missile na ito laban sa mga target sa loob mismo ng Russia. Napatunayan na ng mga naunang pag-atake ng drone ng Ukraine na mahina ang depensa ng Russia laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Ang pagkawala ng kuryente sa Belgorod ay masakit na para sa Russia. Ipinakita ng pag-atake ng Ukraine na posibleng magbago ng bigla ang United States nang hindi inaasahan ni Putin. Nakikita natin dito ang huling paglabas ng pagkadismaya ni Trump kay Putin. Simula nang maupo si Trump, nagtulak siya ng kapayapaan o tigil putukan sa Ukraine at ilang beses na ring muntik magtagumpay. Patuloy pa ring niloloko ni Putin si Trump kahit sinasabi niyang gusto niya ng kapayapaan. Sinundan ito ng mas matitinding airstrike at pag-atake sa lupa laban sa Ukraine. Ang banta na nauubos na ang pasensya ni Trump ay naroon na. Noong Setyembre 12 iniulat ng Reuters na sinabi ito ni Trump nang tanungin tungkol sa pasensya niya kay Putin. Oo, medyo nauubos na at mabilis na nauubos. Iniulat ng Reuters na sinabi ni Trump sa isang panayam sa Fox News. Sa panayam,
Binanggit ni Trump na posibleng madagdagan pa ang mga parusa sa Russia, lalo na sa ekonomiya. Pero pagkalipas ng ilang linggo, may mga usap-usapan na ngayon na magpapadala ang United States ng mga Tomahawk sa Ukraine. Mukhang tinanggal na rin ang restriksyon sa paggamit ng armas ng Amerika ng Ukraine sa loob ng Russia. Naputol na ang ugnayan. At nasusunog na ngayon ang Belgorod dahil hindi napigilan ni Putin ang sarili na mag-utos ng panibagong drone at missile strike laban sa Ukraine. Nang dumating ang mga American F-16 sa Ukraine noong Agosto 2024, nagsimulang bumalik ang digmaang sinimulan ng Russia. Di man magic na solusyon ang F-16, nagdagdag ito ng option sa Ukraine, lalo sa depensa laban sa missile at drone attacks ng Russia. Sa paglipas ng panahon, at habang dumarami ang mga F-16 na dumarating, nagsimula ring gamitin ng Ukraine ang mga Western jets nito para umatake sa mga posisyon ng Russia. Alam ng Russia na kayang magdulot ng matinding pinsala ng mga Western jets sa kanilang mga tropa sa Ukraine. At ngayon, may isa na namang darating sa Ukraine. Hindi makapaniwala si Vladimir Putin sa ibinigay ng Sweden sa Ukraine dahil magsisimula ng takutin ng mga Gripen fighter jets ang mga tropa ng Russia. Noong Setyembre 29, iniulat ng Kyiv Post na kinumpirma ni Deputy Defense Minister ng Ukraine, Lieutenant General Ivan Havrilyuk, na paparating na sa Ukraine ang mga Gripen fighter jets mula Sweden. Walang inilabas na engranding pahayag si Havrilyuk ukol sa pagdating ng mga jet. Palihim niyang ipinahiwatig na tama ang tinatahak ng reporter mula British Broadcasting Corporation Ukrainian Edition sa mga tanong ukol sa paparating na fighter jets ng Ukraine. Pag-iingat ang tema ng araw ni Havrilyuk. Sa panayam, tinanong ng British Broadcasting Corporation si Havrilyuk kung kailan darating at ilan ang bagong Western fighter jets na matatanggap ng Ukraine. Hindi direktang sumagot si Havrilyuk at sinabing, "Tara na, pag nakita nyo silang lumilipad sa Ukraine, maiintindihan nyo." Kuntis tinitag. Isa itong nakakaintrigang sagot na nagpapahiwatig na ayaw masyadong magbigay ng impormasyon ni Havrilyuk. Tama ang punto tungkol sa inihanda ng Ukraine para sa Russia. Kung mas maraming alam ang Russia, mas mahihirapan gamitin ng Ukraine ang mga fighter jet, lalo na kung may depensa ang Russia. Patuloy na mahinahong nagtanong ang reporter ng British Broadcasting Corporation matapos kumpirmahin ni Havrilyuk ang pagdating ng mga bagong jet. Tinanong ng reporter kung ang ibig sabihin ng Deputy Defense Minister ng Ukraine ay makakakuha na sila ng F-16 Mirage ng France o Gripen. O sa isang perpektong mundo, lahat ng mga iyon? Ang sagot ni Havrilyuk ay nagpapahiwatig na iyon nga. Dahil ang sinabi lang niya sa reporter ay, "Tama ang pagkakabanggit mo ng mga pangalan, pero hindi ko idedetalye kung kailan, ano, alin doon." Ang bahagi tungkol sa tamang pagbabanggit ng mga pangalan ang sinasabi ng Kyiv Post na dapat nating bigyang pansin ayon sa ulat. Halos kinumpirma ni Havrilyuk na tama ang listahan ng paparating na fighter jets na binanggit ng reporter. Dahil kasama ang Gripen sa listahan, ibig sabihin papunta na ang fighter jet ng Sweden sa Ukraine. Matagal na itong hinihintay pero hindi sa akala mo, hindi pa nakakarating ang mga Gripen sa Ukraine noon. Hindi dahil ayaw ng Sweden na magbigay, kundi dahil tumanggi ang Ukraine noong una silang inalok. Noong 2024, iminungkahi ng Sweden na magbigay ng ilang Gripen. Ayon sa Aerospace Global News, tinanggihan ng Ukraine matapos suriin dahil abala sila sa pagdating ng F-16. Hindi ito usapin ng Ukraine na ayaw sa Gripen. Alam ng Ukraine na abala sila sa F-16 program at sa pagsasanay ng mga piloto para magamit ng maayos ang bagong United States jets. Kung magdadagdag pa ng fighter jet, lalo lang lalala ang sitwasyon. Mas mabuting tapusin muna ang F-16 program bago mag-focus sa Gripen. Kinumpirma ni Tobias Billström, dating foreign minister ng Sweden, ang ganoong sitwasyon noon. Napagpasyahan ng Ukraine na masyadong marami kung magkakaroon sila ng dalawang sistema ng fighter jets ng sabay, parehong F-16 at Gripen. Ayon kay Billström, sabi niya, makatuwiran ang desisyong iyon dahil sa alok ng F-16 sa Ukraine. Dapat nating tandaan na binigyan ang Ukraine ng tsansang makakuha ng F-16 fighter jets na mas marami sa NATO. Makatuwiran na nais ng Ukraine na sanayin ang mga piloto nila sa jet na mas may matatag na supply ng airframes kaysa Gripen. Maayos ang tugon ng Sweden. Sa halip na masaktan sa pagtanggi, nagpasya itong tumulong pa rin sa Ukraine gamit ibang sandata at tulong militar. Mahigit isang taon na mula nang mangyari ito. Simula pa noong Agosto 2024, lumilipad na ang Ukraine gamit ang F-16 at masasabi nating
Nasanay na sila sa Amerikanong eroplanong ito sa ngayon. Noong Enero 2025, isang Ukrainian pilot ang nagbasag ng world record sa dami ng cruise missiles na napabagsak sa isang misyon gamit ang F-16. 6 ang napabagsak niya sa isang upuan lang. Tapos na ang F-16 program, lalo na ang pagsasanay ng piloto. Kaya maaring baguhin ng Ukraine ang sagot nito tungkol sa Gripen. Ngayon, pumayag na sila. Dumating ang oo noong Setyembre nang magsimula ang pag-uusap ng Ukraine at mga European partner ukol sa ilang jet. Iniulat ng Kiev Post noong Setyembre, 22 ang mga pag-uusap na nakatuon sa Eurofighter Typhoon jet. Kinumpirma ni Defense Minister Rustem Umerov ng Ukraine na may tuloy-tuloy na konsultasyon ukol sa Gripen. Bagaman, katulad ng maingat na sagot sa tanong tungkol sa Gripen na ibinigay ng kanyang deputy, malaki ang naging kumpirmasyon ni Umerov na may mga pangako na talagang umiiral. Di makakapangako ang Sweden kung tatanggihan ng Ukraine ang mga inaalok nitong Gripen. Patunay ang pangako na pumayag na ang Ukraine at parating na ang Gripen, na ikatutuwa nilang mapabilang sa kanilang arsenal. Naging balita ang Gripen bago kinumpirma ni Havrilyuk na kasama ito sa mga jet na parating sa Ukraine. Noong Setyembre 26 iniulat ng Euromaidan Press na muling nilalapit ng Russia ang kanilang fighter jet sa hangganan ng NATO airspace bilang bagong taktika. Target ngayon ng Russia ang estado ng Baltic na Lithuania. 5 jet ng Russia ang lumapit sa airspace ng Lithuania bilang banta at provokasyon sa NATO. Kasama sa 5 jet na pormasyon ang 3 Mikoyan Gurevich, 31 katulad ng mga MiG-31 na ipinadala ng Russia sa airspace ng Estonia noong mas maaga ngayong Setyembre. Ngayon, sinamahan na ang mga Mikoyan Gurevich ng isang Su-30 at isang Sukhoi. 35 lalong lumalaki ang banta. Hindi naglakas loob ang Russia na ipasok ang mga jet sa airspace ng Lithuania. Nagbabala ang Poland sa Russia na babarilin nila ang susunod na Russian jet na papasok sa NATO airspace. Kinumpirma na ng NATO ito. Gaya ng malalaman mo kapag napanood mo ang aming video tungkol sa bagong banta ng NATO. Kaya, sa halip na galitin ang NATO, inilabas ni Putin ang kanyang mga jet sa Lithuania. Sinasabi namin ito dahil, gaya ng alam mo, kinailangan ng NATO tumugon sa Russia gamit ang mga fighter jet. At ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mismong eroplanong pandigma na sinasabi ngayon ng Ukraine na malapit na nilang matanggap mula sa Sweden. Nagpadala ang NATO Air Policing Mission sa Lithuania ng mga Gripen mula Hungary para tukuyin at i-escort palayo ang Russian fighter jets. Iyan ay isang pagpapakita ng tiwala sa mga jet ng Sweden. Kung hindi naniniwala ang NATO na kaya ng mga ito ang trabaho laban sa mga fighter ng Russia, ibang sasakyan sana ang ipinadala nila. Hindi nila ginawa iyon. Ang mga Gripen ang humarap sa Russia sa pinakabagong paglabag nito sa himpapawid at nagtagumpay ang mga Gripen na paalisin ang mga jet ng Russia. Ngayon, ang jet na ito ay malapit nang dumating sa Ukraine. Siyempre, ito ay humahantong sa atin sa malinaw na tanong kung ano nga ba talaga ang makukuha ng Ukraine. Wala pa tayong lahat ng sagot sa tanong na ito. Walang ibang detalye na ibinigay si Havrilyuk. Hindi natin alam kung anong version ng Gripen ang matatanggap ng Ukraine. At hindi rin natin alam kung ilan sa mga Swedish jet na ito ang paparating na sa bansa. Alam natin na may relasyon na sa pagitan ng Ukrainian at Swedish Air Forces. Noong Mayo, kinumpirma ng Ministry of Defense ng Ukraine na makakatanggap sila ng tulong mula sa Saab para i-upgrade ang ilang Soviet-era jet nila. Dahil ang Saab ang gumawa ng Gripen, malamang na may sapat na pagtuturo ukol sa kakayahan nito kasabay ng mga upgrade. Sino ang nakakaalam? Baka ngayon ay may ilang bahagi na ng Gripen na nakakabit sa mga Soviet-era na jet ng Ukraine matapos ang mga upgrade mula sa Saab. Kahit hindi natin alam ang sagot sa mahahalagang tanong tungkol sa paparating na Gripen ng Ukraine. Ang masasabi namin sa inyo ay isa ang jet na ito sa pinakamahusay na kayang ialok ng Europa. Ayon sa Army Recognition, ang Gripen ay isang single-engine, multi-role fighter na dinisenyo para sa kasalukuyan at hinaharap na banta. Ang ipinadala ng Rusya malapit sa Lithuania ay banta ngayon. Sa pag-angkin ng Gripen, mas handa na ang Ukraine laban sa anumang ilalabas ng Rusya sa hinaharap. Bagamat maraming matatalinong disenyo ang Gripen, ang pinakatampok ay ang advanced niyang aerodynamic na ayos.
Ang eroplano ay may close-coupled canard, delta configuration at digital flight control system na nagbibigay sa Gripen ng mataas na liksi. Ito ay isang jet na dinisenyo upang mangibabaw sa mga labanan sa ere, gayon din sa paghahatid ng mga bala sa mga banta sa lupa. Pagdating sa bala, ang Gripen ang isa sa pinaka-versatile na jet ngayon. Kung makakapagbanggit ka ng anumang missile or bomba na compatible sa NATO na ginawa para sa mga fighter jet, malaki ang posibilidad na compatible dito ang Gripen. Malaking bagay yon para sa Ukraine dahil ibig sabihin halos lahat ng bala na natatanggap nila mula sa kanilang mga European at American na kaalyado ay magagamit nila. Sinisiguro nito na pwedeng i-configure ng Ukraine ang paparating nilang Gripen ayon sa operasyon. Sa kabila ng lahat ng yan, ang karaniwang armas ng isang Gripen ay kinabibilangan ng Air Intercept Missile, Sham RST Air Intercept Missile, 100 at 20 at Sky Flash na mga missile. Pwede rin itong lagyan ng Mark 82 bomba BK, 90 cluster bombs, guided bomb unit, 12 at anti-ship missile na BS 15F. May 27 mm Mauser high energy baril ang jet na may automated radar guidance para madali makalak ang piloto sa target. Hindi ito ang jet na gustong kalabanin ng mga piloto ng Rusya, kaya ring umabot ng Gripen sa bilis na 2,000 at 200 kilometro kada oras o Mach 1.8, 1,367 milya kada oras. Hindi lang mabilis ang Gripen, kundi napakaliksi rin. Abot ng jet ay 3,000 kilometro, 1,864 na milya, at may mga version para sa isa o dalawang tao. Hindi natin alam kung anong version ang makukuha ng Ukraine kaya hindi tayo manghuhula. Nagbibigay rin ang Saab, gumagawa ng jet, ng interesanteng impormasyon sa kanilang online bags na brochure. Para sa Gripen E, na isa sa mga mas modernong version ng jet, tinawag nila ang Gripen E bilang game changer. At binanggit na ito ay dinisenyo upang mapagtagumpayan ang anumang posibleng kalaban. Sabi ng Saab, ang mga mas bagong version ng Gripen ay may artificial intelligence na kakayahan na nagbago sa loob ng jet. Pinapadali ng artificial intelligence ang paggawa ng wide area display ng Saab na tumutulong sa piloto makita ang impormasyon para sa mas mabilis na desisyon. Sa pamamagitan ng display na ito, maaring pumili, maglunsad, at kahit gabayan ng piloto ang mga sandatang kanilang pinapaputok habang nakikipag-ugnayan sa iba pang miyembro ng kanilang unit. Ginawa rin ng Gripen para labanan ang isa sa pinakamalakas na sandata ng Russia, electronic warfare. Electronic warfare. Ang Gripen ay nagsasagawa ng real-time signal analysis, countermeasure management, at malawakang electronic intelligence signal collection upang talunin ang anumang kalaban ayon kay Saab. Sa praktika, ibig sabihin nito ay kayang lampasan ng Gripen ang karamihan sa mga tangka ng Russia na gambalain ang mga sistema nito. May electronic warfare tools din ito para sa opensiba. Sabi ni Saab na kayang gambalain ang operasyon ng kalaban. Mabilis din ang refueling at rearming nito. Ang disenyo ng Gripen ay nagbibigay daan para matapos ang parehong proseso sa loob ng wala pang 20 minuto. Sa digmaan na mas umaasa ang Russia sa misil at drone attacks. Mahalaga para sa Ukraine ang eroplanong kayang lumipad, magdepensa, mag-reload, at muling lumipad. Higit pa rito, maaaring maging iconic ang Gripen para sa Ukraine dahil sa isa pang dahilan. Halimbawa ito ng makakamit kapag ang bansa ang may kontrol sa sariling paggawa. Nang buuin ng Sweden ang Gripen, may iba pang maaring bilhing plataporma tulad ng F-16 at Mirage ng Pransya. Ayaw ng Sweden umasa sa ibang bansa sa pagpapatakbo ng sariling eroplano, kaya pinili nitong mag-isa sa Gripen. Matapos ponduhan ng Estado noong 1,900 at 80 itinayo at pinahusay ng Saab ang eroplano. Kaya nakagawa sila ng jet na kayang tapatan ang kahit anong ika-4 o ika-4 plus henerasyon na fighter jet. Naranasan din ng Ukraine ang ganitong paglalakbay. Unti-unting nagkaroon ng sariling direksyon sa pagdevelop ng sandata, lalo na matapos ang 2025 nang naging pabago-bago ang suporta mula sa United States. Sa pinakamaganda, ang Gripen ay simbolo ng kung ano ang kayang makamit ng isang bansa kapag pinili nitong magdesisyon para sa sarili nito. Maaari itong maging malaking yaman para sa Ukraine
habang pinangangalagaan ang soberanya nito. At iyan ang magdadala sa atin sa tanong kung ano nga ba ang magagawa ng Ukraine gamit ang Gripen kapag dumating na ito. Alam natin ang kakayahan ng jet. Pero paano ito gagamitin ng Ukraine laban sa Rusya? Ang dami ng impormasyong na ibibigay ng Gripen sa piloto nito ang nagbibigay sa atin ng unang sagot sa tanong na iyan. Ipinapakita ng military analyst na si Wes O'Donnell ang katalinuhan ng bagong Gripen. Iminumungkahi niya na maaaring sapat ang lakas ng mga jet na ito para maging F-35 killers. Ayon sa isang artikulo noong Marso 2025, namumukod tangi ang Gripen sa dami ng impormasyong na ibibigay nito kumpara sa ibang jet. Hindi na lang ito tungkol sa bilis ng jet o dami ng missile, kahit hindi rin naman pahuhuli ang Gripen doon. Ayon kay O'Donnell, ang panig na unang nakakita, mabilis magbahagi ng datos at nakakapagdesisyon agad ang may kalamangan. Sa isang mundo kung saan ang ilang milisegundo lang ang maaaring magtakda ng pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkabagsak mula sa himpapawid, ang tuloy-tuloy na pagbabahagi ng datos ang pinakamahalaga. Dito papasok ang Gripen. Dahil sa proteksyon, integrated artificial intelligence at pagbabahagi ng impormasyon, isa ito sa pinakamahusay na fighter jet na maaaring matanggap ng Ukraine. Mabilis at maliksi ang Gripen sa pagtatanggol para makaiwas sa drone at projectile, habang sinisira ang mga banta tulad ng missile. Naiibahagi rin ito ang nakikita sa ibang depensa ng Ukraine kaya mas epektibo ang mga ito. Sa OpenSA, sapat ang liksi ng Gripen para makaiwas sa maraming uri ng mga missile ng depensa sa himpapawid. Dahil sa multi-role na katangian, epektibo ito sa pag-atake sa lupa at sa pakikiharap sa mga target sa himpapawid. Kung magdesisyon ang Ukraine na lumaban sa mga jet ng Russia, ang Gripen ay magandang pagpipilian para doon. Bukod sa pagiging versatile, may isa pang iniaalok ang Gripen na kailangan ng Ukraine ngayon. Mura itong gamitin. Mas partikular, umaabot lang sa humigit kumulang $4,000 kada oras ng paglipad. Ayon sa ulat ng United 24, halos kalahati lang iyon ng halaga ng pagpapatakbo ng F-16 kada oras ng paglipad. At malaking tulong ang bawat tipid pagdating sa pananalapi ng Ukraine ngayon. Ayon sa Atlantic Council, magkatulad na nasa digmaang ekonomikong pag-ubos at labanan sa lupa ang Ukraine at Russia. Dahil sa tulong ng kanluran, umaabot sa 100 bilyon kada taon ang gastos militar ng Ukraine, halos 50% ng kanilang gross domestic product, kung saan 30% ay nagmumula sa badyet ng Ukraine. Noong 2024 itinuro ng Atlantic Council na gumastos ang Rusya ng $170 bilyon sa parehong taon. Ngunit ang halagang ito ay katumbas lamang ng 8% ng gross domestic product ng Rusya. Ayon sa Responsible Statecraft, mas malaki ang gastos ng Ukraine sa depensa kaysa sa kaya nitong suportahan. Kaya't madilim ang pananaw nila sa ekonomiya ng bansa. Simula ng lusubin ni Putin, nagkaroon ang Ukraine ng taunang budget deficit na 22% ng kanilang gross domestic product. Sa 2025 lamang, magkakaroon ang Ukraine ng kakulangan sa budget na humigit kumulang $400 at 15 bilyon dahil napipilitan itong maglaan ng mas malaking pondo para sa depensa nito. Hindi na resolba ng dagdag buwis at tulong militar ang mga problemang ito. Ayon sa ulat, kahit matapos ang digmaan bukas, posibleng maubusan pa rin ng pera ang Ukraine sa katapusan ng 2026. Sa usaping pinansyal, nasa matinding panganib ang Ukraine. Hindi namin sinasabi na ang Gripen ang makakalutas sa mga problemang ito. Ang pagtitipid ng mga 4,000 kada oras ng lipad kumpara sa F-16 ay hindi malaki, pero may halaga pa rin. Kung makatipid ang Ukraine ng ilang daang oras ng paglipad sa gitna ng digmaan, malaking halaga ang $4,000 na natitipid kada oras. Hindi nito maililigtas ang ekonomiya ng Ukraine, pero mahalaga pa rin ang kahit kaunting tulong sa ganitong usaping pinansyal. Balik tayo sa praktikal na bagay. Ang Gripen ay mahalaga sa Ukraine dahil kaya nitong mag-take off at maglanding sa mga hindi pangkaraniwang lugar tulad ng kalsadang sibilyan. Iniulat ng NATO na nagsanay ang kanilang mga piloto ng ganitong maniobra noong 2024, tiyak na nais din ng Ukraine matutunan ito. Ang jet na kayang mag-take off at maglanding kahit walang airbase ay mahalaga para maprotektahan ang Gripen
laban sa airstrike ng Russia. Sa huli, nagbibigay ang Gripen ng mas maraming option sa Ukraine. Muli, ang mahalaga dito ay ang versatility. Binigyang diin natin na maraming loadout ang maaaring gamitin ng Ukraine sa Swedish Gripen jet, kaya maraming opsyon ang naibibigay nito sa kanila. Ngayon, nasubukan na ang jet sa aktwal na labanan matapos itong gamitin ng Thailand noong unang bahagi ng 2025 laban sa Cambodia sa isang sagupaan sa hangganan. Maaaring maging kumpiyansa ang Ukraine na nakakakuha sila ng jet na maaaring maging epektibo laban sa Russia. Ang Gripen ay hindi game changer. Maaaring sapat ito para bigyan ang Ukraine ng mas malakas na depensa sa himpapawid at magdulot ng higit na pinsala sa tropa ni Putin sa sinakop na Ukraine. Ginawang sining ng Ukraine ang paggawa ng imposible sa digmaan nila kontra Russia. Hindi talaga inaasahan na kakayanin ng bansa ang matinding lakas ng unang pananakop ng Russia, pero nagawa nila. Kahit may tulong militar, dapat sana ay bumagsak na ang depensa ng Ukraine dahil sa estratehiyang pag-ubos ng Russia. Pero hindi pa rin sila bumagsak. Dahil sa mga drone, napapatumba ng Ukraine ang tangke, artilleriya, depensa sa himpapawid, at kagamitan sa loob ng Russia na hindi inakalang posible ng Russia noong Pebrero 2022. Ngayon, muling nagawa ng Ukraine ang imposible. Napabagsak nila ang isang Russian gunship na nagkakahalaga ng 10 milyon. Nakakagulat dahil $500 lang ang ginastos ng Ukraine sa sandatang ginamit na hindi inasahan ng Russia. Noong Setyembre 29, iniulat ng Euromaidan Press na nagpost sa Telegram ang commander ng puwersa ng Ukraine para sa unmanned systems ng footage ng isang pag-atake. Imposible iyon. Ang unang batalyon ng Ukraine ng Kizaki Vivsort, kilala bilang mga predator ng kabundukan, ang umatake. Bahagi ng 59th Separate Assault Brigade ng Ukraine ang batalyong iyon at sa kanilang pag-atake ay napabagsak nila ang Mi-8 helicopter ng Russia. Paano nagawa ng Ukraine ito gamit ang sandatang 500 lang ang halaga? Malalaman natin ang sagot mamaya. Bago iyon, mahalagang pagmasdan ang Mi-8 para maintindihan kung bakit mataas ang halaga nito bilang target ng Ukraine. Bagamat tinatawag na gunship ang Mi-8, bahagi lang yon ng mga kaya nitong gawin. Ibinunyag ng Ministry ng Depensa at Sandatahang Lakas ng Czech Republic na ang mga Russian Mi-8 ay multi-purpose na sasakyang pangmilitar na kayang gampanan ang iba't ibang tungkulin sa labanan. Klasikong istilong Ruso ito, na may 5 talim sa pangunahing rotor at 3 sa tail rotor. Ang Mi-8 ay isa sa pinakaginagamit na military chopper sa mundo. Isa ito sa mga bihirang halimbawa ng Russia na nagawa ng tama ang maraming bagay sa kanilang aerial platform. Ginagamit ang Mi-8 sa 49 na bansa dahil sa kakaibang versatility nito na bihira sa ibang helicopter. Ang pangunahing layunin ng Mi-8 ay maghatid ng tauhan gamit ang navigation at information systems mula sa Czech Ministry para ligtas na makalipad kahit anong oras at lagay ng panahon. Ang ilang version ng chopper ay may special na lugar para sa mga very important person na nagpapakita na ang Mi-8 ang paboritong chopper ng Russia kapag gusto nilang ilipat ang mga importanteng tao sa paligid ng battlefield. Oo, ito ay helicopter mula panahon ng Soviet, gaya ng karamihan sa gamit ng Russia laban sa Ukraine. Pero hindi tulad ng mga lumang tangke at hinahatak na artilleriya. Ang mga Mi-8 ay malayo pa sa pagiging laos. Ang cruise speed nila ay 200 km kada oras, 124 mph, at kaya nilang magsakay ng 24 na tao o 4,000 kilo ng kargamento. Katumbas iyon ng mahigit 8,000 at 800 na nagpapahiwatig na ang helicopter na ito ay dinisenyo para sa mabibigat na gawain. Sandali, tinawag na gunship ang Mi-8, pero mukha naman itong kargamentong helicopter. Sa totoo, pareho lang sila. Gaya ng binanggit ni Odin sa kanyang Mi-8 profile, maraming paraan para maging mapaminsala ang helicopter na ito. Kung gagamitin ito ng Russia, pinakamalinaw na paraan ay gamitin ang mga sakay nito. Ang Mi-8 ay may ilang mga bintana sa loob ng kanyang kabina, kung saan maaring magpaputok ng iba't ibang personal na armas ang mga sundalo mula sa magkabilang gilid nito.
Pwedeng salubungin ng machine gun fire ang sino mang hahadlang sa chopper operation na ito. Sa totoo lang, iyan ang pinakamaliit na alalahanin ng isang posibleng target. Ang Mi-8 ay may ilang sandata na nakakabit sa mga pakpak. At ito ang dahilan kung bakit kilala ang chopper na kasing epektibo bilang gunship, gaya ng pagiging cargo helicopter nito. Depende sa gamit ng Rusya. Pwedeng lagyan ang Mi-8 ng 2.76 na 2mm machine gun o isang 127 mm baril. Kung ang Mi-8 ay gagamitin laban sa mga target sa lupa, maaari itong lagyan ng hanggang 6 na anti-tank, 2X or anti-tank, 3 na anti-tank guided missiles. Kung lakas ng paputok ang kailangan, pwedeng lagyan ng Rusya ng 6 na 57mm rocket pods. Ang Mi-8 bawat isa may 16 rocket kaya total 76. Pwedeng lagyan ang Mi-8 ng 80mm pods na may tig 20 rocket bawat isa kung kailangan ng mas malakas na tama. At kung pag-uusapan ang malakas na tama, kaya ring magbagsak ng bomba ng helicopter. Kayang ikarga ng Mi-8 ang 200 at 50 at 500 kilo na bomba ng Russia. Pwede ring maglagay ng 23mm na gun pod. Balik tayo sa mga rocket Odin. Dagdag niya may pagpipilian din ng Russia. Kaya ng chopper na ito magpasabog ng heat, anti-armor, smoke, incendiary, at high explosive fragmentation rounds. Ang punto dito ay, sa kabila ng edad nito, ang Mi-8 ay isa pa ring mabagsik na kalaban. Kung hindi ginagamit ng Russia ito, sa pagdadala ng tropa, nilalagyan ito ng maraming armas. Kaya nagiging banta sa iba't ibang target sa lupa. Hindi ito perpektong sandata. Hindi rin mananalo ang Mi-8 laban sa fighter jet ngayon. Pero kahit na ang kakayahan lang nitong magdala ng kargamento ang kailangang alalahanin ng Ukraine, sulit pa ring pabagsakin ng tuluyan ang matabang helicopter na ito na siyang bumabalik sa ipinangako kanina. Kung paano pinabagsak ng Ukraine ang Mi-8 ng Russia noong Setyembre 29, ibinigay ng Kiev Post ang mga pangunahing detalye. Iniulat na nagawang pabagsakin ng Ukraine ang nakakatakot na gunship ng Russia gamit ang isang sandata na sumikat noong labanan nila laban sa Russia. Isang first-person view o first-person view drone ang sumira sa Mi-8 ng Russia. At hindi ito haka-haka lang. Hindi ito yung kaso na missile ang ginamit pero sinabing drone ng Ukraine. May video ebidensya ang Ukraine na ibinahagi ng commander ng walang taong sistema ng Ukraine. Ang commander na iyon ay si Robert Brovdy, pero mas kilala siya sa palayaw na Mudyar. Ibinahagi niya ang video na patunay na pinabagsak ng Ukraine ang Russian gunship gamit ang murang drone. Nagbahagi si Mudya sa Telegram ng 2 video. Ang una ay nagpapakita ng epekto ng first-person view drone attack ng Ukraine sa isang helicopter na inakalang Mi-28. Ang unang 30 segundong video na iyon ay mukhang kinunan ng isa pang drone ng Ukraine at ipinapakita nito ang pagsabog ng Russian na helicopter sa isang malaking apoy. Matapos itong tamaan ng kung ano, hirap matukoy kung ano iyon. Sa unang kuha, naging umuusok na bola ng apoy ang Mi-8 bago bumagsak matapos atakihin ng Ukraine. Ano ngayon? Maaaring isipin ng iba? Kahanga-hanga na ang video. Pero mahirap matukoy kung talagang gumamit ng first-person view drone ang Ukraine para pabagsakin ang Mi-8 ng Russia. Sumang-ayon si Mudya sa pangalawang post niya sa Telegram. Nang itama ni Madyar ang una at kinumpirma na Mi-8 ang pinabagsak ng Ukraine. Isang buong minutong video ang nagpapakita ng mas marami pang detalye na nagpapatunay kung paano isinagawa ng Ukraine ang pag-ataking ito. Sa pagkakataong ito, hindi galing sa ibang Ukrainian drone ang video nang nangyari sa Mi-8 ng Russia. Galing ito mismo sa drone na gumawa ng pinsala. Nakikita ang mga pangyayari mula sa pananaw ng first-person view drone habang mabilis itong lumalapit sa target. Sa bandang 10 segundo, lumilitaw ang Mi-8 ng Rusya sa abot tanaw. Sa ilang segundo, malapit nang abutin ng first-person view drone ng Ukraine ang target. Bahagyang lumiko ito pa kanan, kaya nagawang ipwesto ng drone ang sarili nito sa mismong daraanan ng Mi-8. Maaaring hindi nakita ng gunship pilot ang drone o hindi na siya nakaresponde. Pero hindi na rin mahalaga kung alin. Tumama ang drone ng Ukraine sa gilid ng helicopter ng Russia at nag-blackout ang screen nito. Nagtagumpay ang pagsabog
bagsak ang helicopter. Pagkatapos, bumalik ang video sa parehong kuha mula sa malayo na ibinahagi ni Mudiyar dati. Gayunpaman, may kaunting idinagdag sa dulo ng 1 minutong video. Dumating ang isa pang drone ng Ukraine, kaya nakita natin ang nasusunog na helicopter ng Russia sa lupa. Wala nang duda sa puntong ito. Nawala ng Russia ng isa sa pinakamahalaga nitong helicopter dahil lang sa isang Ukrainian first-person view drone. Batay sa defense blog, ang drone na ginamit sa imposibleng pag-atake ng Ukraine ay Shrike 10. Hindi ito ang pinakakahanga-hangang drone sa lumalawak na arsenal ng Ukraine ng mga unmanned aerial vehicle. Shrike 10 ang tawag dito dahil isa itong 10 pulgadang first-person view drone na pwedeng lagyan ng PG-P2M warhead. Bagamat maaaring hindi ang drone mismo ang unang sandata na maiisip ng isang tao para sa gawain ng pagpabagsak ng isang Mi-8. Sapat ang lakas ng warhead na iyon para magawa ang trabaho. Isa itong high explosive anti-tank o high explosive anti-tank rocket na kayang sirain ang mas mabibigat na armor na nakakabit sa Mi-8. Muling ginamit ng Ukraine ang malakas na rocket para sa Shrike 10. Noong Setyembre, 29 na patunayan nito ang bisa ng anti-tank rocket laban sa gunship. Dagdag pa ng defense blog, ang ginawa ng Ukraine ay pangalawang kumpirmadong pagkakataon pa lang na nagawa ng bansa na pabagsakin ang isang Mi-8 helicopter gamit ang first-person view drone. Kaya kakaunti ang mga halimbawa nito. Ayon sa defense blog, ang first-person view drone na may real-time video feed ay isa sa pinaka-epektibong gamit ng Ukraine laban sa mga tangke, artilleriya at target sa lohistika. Mahirap pa ring gamitin ang mga ito laban sa gumagalaw na target sa himpapawid dahil sa bilis, hindi inaasahang ruta, at limitadong oras ng pag-atake. Makikita ito sa mga video na ipinakita kanina. Ilang segundo lang ang pagitan ng paglitaw ng Mi-8 ng Rusya at pagtama ng drone ng Ukraine. Kailangan ng drone operator ng matalas na mata para makita ang paparating na asset ng Rusya at mabilis na reflexes para maayos agad ang posisyon ng drone at tamaan ang target. Bihira ang ganitong pag-atake at hindi ito madaling maulit ng Ukraine. Pero nagawa nila ito noong Setyembre 29 at nagdulot ng matinding pinsala ang Ukraine sa pamamagitan ng pag-ataking iyon. Bukod sa pagbagsak ng helicopter, iniulat ng defense blog na napatay rin ng Ukraine ang ilang tauhan ng Russia. Hindi yata kasama ang Mi-8 piloto dito. Ayon sa mga pro-Kremlin na military blogger, nailikas ang buong crew ng Mi-8 mula sa crash site at walang nasawi. Mukhang kasinungalingan yon, ayon sa defense blog. Ayon sa ulat, lumabas sa mga sumunod na balita na may 5 tao sa Russian gunship. 3 sa kanila ang namatay. 2 pa ang malubhang napaso dahil sa drone strike ng Ukraine at ngayon ay critical ang lagay. Paano tumugon ang Russia? Itinanggi nito lahat maliban sa pagsabing tinarget ng Ukraine ang isang Mi-8, ibinahagi ng Voivodar Broadcast Telegram channel. Ang maling balita na maayos ang crew ng nawasak na Mi-8. Ayos lang ang lahat, ayon sa channel. Kinuha ng mga sundalo ang crew at inilikas sila. Malaking pasasalamat sa kanila para doon. Dagdag pa ng channel. At nagkamali ang mga Ukrainian sa uri ng helicopter. Lehitimong pagkakamali iyon at naayos na. Magagaling ang mga piloto ng Mi-8, pinanatili nilang kontrolado ang sunog at ligtas itong napalapag. Ayon sa Voivodar. Sa footage ng Ukraine, hindi ito mukhang ligtas na landing. Parang Mi-8 na bumagsak habang nasusunog. Hindi naglanding, kundi bumagsak lang na posibleng pumatay o malubhang sumugat sa lahat ng sakay. Nabanggit na hindi ito ang unang beses na napabagsak ng Ukraine ang mga helicopter ng Russia sa ere. Noong Agosto, iniulat ng Kiev Post na nagawa ng Ukraine na gamitin ang ilan sa kanilang Darts first-person view drones para pabagsakin ang isa pang Mi-8 at isang Mi-28 noong 2000 at 24. Naglabas muli ng video footage na naging mapaminsala para sa Russia. Ayon sa Kiev Post, may sakay na assault team ang Mi-28, hindi na nakarating ang grupo sa dapat sana nilang atakihin sa Kursk, kung saan naganap ang pag-atake. Ang Mi-8 ay nakita ng Ukraine na mababa ang lipad at inabot ng 10 minuto bago nila nahabol. Hinulaan ng Ukrainian drone operator ang ruta ng gunship
at tinamaan ito ng dart sa buntot. Posibleng ginawa rin ng Shrike 10 operators ito noong Setyembre 29. Gayunpaman, may pagkakaiba sa ginawa ng Ukraine noong 2000 at 24 at sa naabot gamit ang first-person view drone noong Setyembre. Ang bawat DART drone na ginamit ng Ukraine sa pag-atake ay nagkakahalaga ng $1,000. Mababa pa rin iyon kumpara sa halaga ng isang Mi-8. Pero noong Setyembre, hinati ng Ukraine ang kanilang gastos. Ibig sabihin nito ay nadoble nila ang kanilang balik sa puhunan. Ang Shrike 10 ay $500 lang ang gastos. Samantalang ang Mi-8 ay halos 10 milyon sa Russia. Halos imposibleng mangyari ang pag-atake ng Ukraine at epektibo rin ito sa gastos. Napabagsak ng Ukraine ang gunship na 20,000 beses ang halaga kaysa sa ginamit nilang armas. Magandang balikpuhunan ito sa kahit kanino at mas lalong magpapahirap sa Russia dahil sa pag-atake ng Ukraine. Hindi nito kayang aliwin ang sarili sa pag-iisip na gumastos man lang ang Ukraine ng misil na nagkakahalaga ng ilang daang libo o kahit ilang milyong dolyar para pabagsakin ang kanilang Mi-8. Bumagsak ang chopper ng Russia dahil lang sa isa sa pinakakaraniwang first-person view drone sa digmaan sa Ukraine. Isang sandata na halos walang ginamit na materyales ang bumagsak sa isang chopper. Isa iyon sa pinakamagandang nagawa ng Soviet Union. Hindi lang iyon masakit sa Russia, nakakahiya pa. Kayang magdala ng Mi-8 ng mamahaling sandata, pero wala ring laban sa 10 pulgadang drone ng Ukraine. Hindi pa malinaw kung may armas ang gunship na ito. Kung meron man, di rin magagamit ng piloto. Nasa ibabaw na ng Mi-8 ang drone ng Ukraine bago pa man napansin ng Russia. Nagbayad ang Russia para dito. Kung tama ang defense blog, hindi lang 10 milyong helicopter ang napatumba ng Ukraine. Ayon sa ulat, 5 tao ang nasa loob. 3 ang patay sa labanan at 2 ang malubhang sugatan. Ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon. Kahit na parang walang puso sabihin, dagdag gastos pa ang lahat ng ito, bukod pa sa Mi-8 mismo. Ngayon, kailangang pagbayaran ng Russia sa pera at paghina ng kanilang mga pag-atake. At lahat ng ito ay humahantong sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa digmaan sa Ukraine. Una, mahalagang balikan muna natin ng kaunti. Kahit kahanga-hanga at halos imposibleng tamaan ang target, hindi ito magbabago ng takbo ng digmaan. Hindi pa inilalabas ang eksaktong lokasyon, ngunit may ulat na sa silangang Ukraine bumagsak ang helicopter. Malinaw na napatumba ng Ukraine ang troop transport na gamit ng Russia sa paghatid ng sundalo sa rehiyong kontrolado ni Putin. Bukod pa roon, malamang na hindi magkakaroon ng malaking direktang epekto sa digmaan sa Ukraine ang pagkasira ng isang Mi-8. Ipinapakita nito na di pa rin kayang tapatan ng Russia ang malikhaing at matitipid na teknik ng Ukraine na nagdudulot ng malaking pinsala sa kanilang militar. Ang 500 na gastos na may balik na mahigit 10 milyon ay malaking bagay. Ang maliliit at murang banta ang nasa puso ng buong estratehiya ng Ukraine laban sa Russia. At hanggang ngayon ay wala pa ring sagot dito ang mga tropa ni Putin. Ang totoo, hindi dapat napapabagsak ng mga drone ang mamahaling gamit gaya ng helicopter. Pero nangyayari ito. At mukhang wala ring magawa ang Russia tungkol dito. Tinalakay ng The Economist noong Setyembre 2024 ang laban ng drone ng Ukraine at helicopter ng Russia. Ginamit nito ang halimbawa ng paggamit ng Ukraine ng DART, first-person view drones, para pabagsakin ang 2 helicopter ng Russia. Upang ipunto na ito ay maaring, at marahil ay dapat, maging taktika na mas pag-aralan pa ng Ukraine. Ayon sa The Economist, may paraan ang mga piloto ng helicopter para protektahan ang sarili laban sa murang drone na nagdudulot ng pagkawala ng multimilyong dolyar na kagamitan sa Russia. Bagamat walang silbi ang mga flare na ginagamit nila para iligaw ang heat-seeking missiles laban sa mga drone, maaaring gamitin ng mga attack craft ang kanilang automatikong kanyon laban dito. Kung hindi umubra, pwedeng gumamit ang piloto ng evasive maneuver o biglang bilis para makatakas. Pero baka kailangan nilang iwan ang misyon. Ipinakita ng footage ng pag-atake noong Setyembre 29 kung gaano kaikli ang oras ng Mi-8 pilot ng Russia para makarik. Hindi solusyon ang bilis at armas ng eroplano, lalo na't di nito masosolusyonan ang problema ng Russia sa drone ng Ukraine. Hindi magagamit ang mga missile at bomba ng Mi-8 gunship
laban sa 500 na first-person view drone. Magagamit ang machine gun ng chopper. Pero kailangan ng mabilis na reflexes ng piloto. Kung mawalan ng drone ang Ukraine laban sa Miwalo, okay lang dahil $500 lang ang halaga nito. Pwede agad magpadala ng panibago sa loob lang ng ilang minuto. At isa pa, tapos isa pa ulit. Kailangang masira ng Miwalo ang 20,000 na $500 drone ng Ukraine bago mapilitang aminin ito ng Ukraine. Hindi sulit ang effort para sa strike. Hindi mangyayari yon. Tuwing nagpapadala ang Ukraine ng drone para umatake ng helicopter, wala talaga silang mawawala at lahat ay pwedeng mapanalunan. Lumabas din ang katulad na konsepto noong matalinong Operation Spiderweb ng Ukraine, kahit may malinaw na gastos ito sa kinakailangang intelligence. At ang mga sasakyang ginamit para dalhin ang mga first-person view drone ng Ukraine sa mga kinakailangang lokasyon, ang mga drone mismo ay maliliit na quadcopter na walang pilotong sasakyang panghimpapawid. Mura ito at may maliliit na bomba. Sapat para pabagsakin ang ilang pinakamahal na bomber ng Russia. Ayon sa Lowy Institute, ang murang robot ng Ukraine ay nagdudulot ng malaking pinsala sa Russia. Naging malinaw ito noong Setyembre 29. Hindi lang ito tungkol sa Ukraine na gumagawa ng imposible, kundi pinapakita rin kung paano epektibo ang asymmetric warfare kahit maliit ang budget laban sa mas malaking militar. Patuloy na gumagawa ang Ukraine ng mga paraan para pabigatin ang gastos ng Russia, na umaabot ng milyon-milyon o bilyong dolyar. Marahil yon, higit sa lahat, ang magiging susi para manalo ang Ukraine sa laban nito kontra Russia. Noong Setyembre 29, may nasayang na namang 10 milyon sa digmaan na ayon sa United States higit 200 bilyon na ang nagastos ng Russia. Pagsapit Disyembre 2024, mas marami pang bilyon ang nagastos mula noon. Lahat galing sa nauubos na pondo ng digmaan ni Putin. At iyon, higit pa sa aktual na pagkawala ng isang Mi-8 at ilang tauhan, ang maaring higit na sumakit sa Russia. Matapos mabigo ang engrandeng opensiba ngayong tag-init, papasok sa bangungot ngayong taglamig si Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na eksaktong at planadong mga pag-atake, winasak ng Ukraine ang huling pag-asa ng Russia na mapanatili ang kanilang pagsisikap sa digmaan at ang pinakamahalaga nilang yaman. Naiulat ang kakulangan sa gasolina sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tumataas ang mga presyo at ang ilang istasyon ay nagpatupad pa ng mahigpit na limitasyon kung gaano karaming gasolina ang maaaring bilhin ng bawat customer sa isang pagkakataon. Ramdam na ng mga Ruso ang epekto ng digmaan sa araw-araw nilang buhay. Isa itong sitwasyong hindi kayang mapanatili at kahit si Putin ay mahihirapan na makalusot dito sa pamamagitan ng salita lamang. Iba-iba ang ulat sa lawak ng kakulangan at welga ayon sa pinagmulan, pero malinaw ang pangkalahatang takbo. Ang lahat ng ito ay resulta ng mahusay na estratehiya ng Ukraine na nakatuon sa pagtukoy ng mga mahalagang target sa sinakop na teritoryo at loob ng Russia. Eksperto at tumpak ang pagtanggal ng mga ito. Habang binobomba ng Russia ang mga ospital at nagpapadala ng maraming drone sa Kyiv at iba pang lugar sa Ukraine, ibang taktika naman ang ginamit ng puwersa ng Ukraine. Hindi sila interesado pumatay ng sibilyang Ruso o pasabugin ng tirahan. Target nila ang Kremlin sa pinakamabigat na paraan. Tinututok nila sa mahahalagang infrastruktura para mapanatili ang operasyon ng makinarya ng digmaan ng bansa. Ano ang kailangan ng makina para gumana? Gasolina, kaya madalas lumalabas ang ulat tungkol sa drone o misil ng Ukranya na tumatama sa oil refinery, imbakan ng gasolina, pipeline, at depo ng Rusya. Sa mga nakaraang buwan, sumabog na sa iba't ibang bahagi ng Rusya, kabilang ang malalayong lugar mula sa hangganan ng Ukranya. Ang mga lugar tulad ng Volgorod, Saratov, Ryazan, at Krasnodar ay naranasan na rin ang lakas at galit ng mga drone ng Ukranya na bumabagsak sa kanila. Milyon-milyong toneladang langis ang nasusunog agad, kaya nababawasan ang supply ng gasolina ng Kremlin. Kahit bawal sa mga Ruso mag-post ng larawan o video ng drone attacks online, kumalat pa rin ang mga video sa Telegram at iba pang social media. Ipinapakita ang mga sunog, pagsabog, at makakapal na ulap ng usok na bumabalot sa kalangitan sa itaas ng mga refinery na ito. Hindi agad nararamdaman ang epekto dahil ang Rusya ay isa sa pinakamalaking tagagawa ng langis sa mundo.
Sa pinakamataas na kapasidad, kayang gumawa ng bansang ito ng mahigit 11 milyong bariles ng langis sa loob lamang ng isang araw. Kaya kahit may masirang refinery, hindi ito agad magkakaroon ng epekto. Matagal nang ginamit ng Russia at ni Vladimir Putin ang kanilang malaking industriya ng langis para ipakita ang kapangyarihan at impluwensya sa mundo. Ang industriya rin na ito, sa iba't ibang paraan, ang nagpondo sa digmaan sa Ukraine. Kahit may parusa at bawas pamumuhunan mula kanluran, nagbenta pa rin ang Kremlin ng mas maraming langis at yaman sa ibang bansa gaya ng India at China. Umaasa ang Russia sa mga Asyanong mamumuhunan para suportahan ang ekonomiya at patuloy na gumastos sa digmaan. Ngunit habang lumilipas ang panahon at mas marami pang tinatamaan ang Ukraine na mga mahahalagang target na may kaugnayan sa gasolina, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa dating hindi mapasok na industriya ng langis ng Russia. Noong Hulyo, nagbawal ang Russia ng pag-export ng gasolina para sa mga tagagawa ng langis. Sabi ng mga opisyal noon, mataas ang demand dahil sa paglalakbay tuwing tag-init at pag-aani ng butil. Maraming analyst ang naniniwalang konektado ito sa dumaraming pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang lumabas ang mga ulat ng pagkaantala at aberya. May mga kwento ng pila na umaabot ng ilang milya, binubuo ng mga motorista na nakapila para magpakarga ng gasolina sa kanilang mga sasakyan. Samantala, inamin ng mga leader ng Russia sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine ang kakulangan ng supply ng gasolina. Halimbawa, sinabi ni Yevgeny Belitsky, gobernador ng Zaporizhia, na suportado ng Russia, na ang mataas na demand, pagkukumpuni ng oil refinery, at banta ng karagdagang pag-atake ng Ukraine ang sanhi ng aberya. Sa Zaporizhia, lumalala ang kakulangan ng gasolina dahil sa mga issue sa lohistika at banta ng pag-atake sa mga tren ng gasolina. Umamin si Sergei Aksinov, leader ng Kremlin sa Crimea, sa mga problema. Objetibong sitwasyon ito na maaaring tumagal ng 1 buwan o higit pa, at inamin niyang magpapatuloy ang problema habang may digmaan. Malaki ng bagay na pinag-uusapan ng mga opisyal ang isyong ito, dahil karaniwan, ang mga opisyal ng Russia ay nagsasabi ng kahit anong gustong ipasabi ng Kremlin at madalas nilang iniiwasang aminin ng hayagan kapag may mga bagay na hindi maganda ang nangyayari. Ayon sa American non-profit research group na Institute for the Study of War. Institute for the Study of War, ito ay bahagi ng kanilang Russian Offensive Campaign Assessment noong Setyembre 11. Inaamin ng Russian state media ang lumalalang kakulangan ng gasolina sa Russia, pero pinapaliit nila ang epekto ng opensiba ng Ukraine sa mga kakulangang ito. Ayon sa Russian Independent Fuel Union sa panayam ng Izvestia, noong Setyembre 10, mahigit 10 federal na rehiyon ng Russia ang nakakaranas ng kakulangan sa gasolina. Kasama rito ang Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov, Rostov Oblast, malalayong rehiyon sa silangan, sinakop na Crimea, at pati mga sentrong rehiyon gaya ng Nizhny Novgorod Oblast at Russian State Duma ay nakakaranas na ng kakulangan sa gasolina. Ayon kay Dmitry Tortev ng Anti-Monopoly Committee Expert Council, laganap na sa Russia ang lokal na kakulangan sa gasolina. Ayon sa mga kinatawan ng Russia Independent Fuel Union, maraming gasolinahan ang hindi nakatanggap ng supply mula sa refinery sa loob ng ilang linggo. Dahilan upang mapilitang magsara ang ilan sa mga ito. Mas gusto ng mga opisyal ng Russia na isisi ang problema sa gasolina sa turismo at agrikultura. Pero malinaw ang tunay na dahilan. Malaking bahagi talaga ng kakulangan na ito ang mga pag-atake ng drone at missile ng Ukraine. Ayon sa Institute for the Study of War, patuloy nilang tinataya na ang mga pag-atake ng Ukraine sa enerhiya ay may epekto sa lokal na merkado ng gasolina ng Russia, nagpapalala ng kakulangan, nagtataas ng presyo na posibleng magdulot ng implasyon at dagdag na kawalang tatag sa ekonomiya ng Russia. Mas hayagang tinatalakay ng state media ng Russia ang kakulangan sa gasolina, na nagpapahiwatig na nararamdaman na ito ng mas maraming bahagi ng lipunang Ruso. Hindi ito krisis na biglang mawawala o gaganda agad ang lagay. Sa katunayan, mabilis itong lumalala at ramdam ito ng mga tao sa buong Russia araw-araw. Kumakalat na ang kakulangan sa iba pang mga rehiyon. Napipilitang magsara ang mga gasolinahan at halos hindi na makita ang ilang uri ng gasolina.
Ayon sa open source intelligence analyst na si Visioner sa X, may matinding krisis sa gasolina ang Russia dahil sa mga unmanned aerial vehicle attack ng Ukraine sa mga refinery. Ang kakulangan ng gasolina ay umabot na sa mahigit 20 rehiyon mula dating sa Far East at Crimea lang. Noong Setyembre, kumalat ito sa 10 pang rehiyon: Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov, Samara, Ulyanovsk, Penza, Rostov at Astrakhan, pati na rin sa Kalmykia at Tatarstan. May ilang refinery na hindi nagsusupply ng 72 at 75 octane na gasolina sa loob ng ilang linggo, at ang iba ay nagsara o hindi regular ang operasyon. Noong kalagitnaan ng Setyembre, ilang Ruso ay napilitang bumili ng gasolina sa black market sa presyo na umabot sa $9 kada galon. May mga nag-imbak ng gasolina bago tumaas ang presyo. Sa Russia, ang karaniwang sahod ay $1,000, 1,000 at 200 kada buwan, at marami ang mas mababa pa rito. Para sa iba, mataas ang presyo sa black market. Pero kahit ang opisyal na presyo ng gasolina sa mga gasolinahan ay nagiging hindi na rin abot kaya para sa karaniwang tao. Noong Setyembre 10 ayon sa opisyal na estadistika ng Rusya, ang karaniwang presyo ng gasolina ay nasa 6,400 at 1 rubles kada litro. Sabi ni mamamahayag Tim White, kahit ang opisyal na estadistika ng Rusya na inayos para maging katanggap-tanggap ay nagpapakita na ng problema sa supply ng gasolina. Nga ba, ang kasalukuyang presyo ng gasolina sa mga gasolinahan ay 6,400 at 1 rubles bawat litro. Ang 26% kada buwan ay higit 30% sa isang taon kung tuloy-tuloy. Ang totoong presyo ay nasa 66 rubles bawat litro o mga 266 kada galon. Ngayon, ayon sa mga larawang ibinahagi ng X account na si Jay, halos dumoble na ang bilang na yan sa ilang rehiyon sa Kyiv. Ang krisis sa gasolina ng Kremlin ay nagiging hindi na makontrol dahil ang iilang istasyon na may natitirang gasolina ay naniningil na ngayon ng katumbas na presyo na $400 at $52 kada galon. Kalahati ng buwan ng sahod ang kailangan para mapuno ang tangke. At hindi lang iyon. Lumalala ang mga problema sa mga lungsod at rehiyon. At halatang hindi alam ng mga tagapamahala ng gasolinahan kung paano ito solusyonan. Dahil dito, marami ang gumagawa ng kakaibang mga paraan para subukang kontrolin ang krisis. Ang ilan ay nagpatupad ng mahigpit na limitasyon kung gaano karaming gasolina ang maaaring bilhin ng bawat tao. Sabi ng open source intelligence analyst na si Especial Kherson Kat, mabilis lumalawak ang krisis sa gasolina sa mas maraming lungsod at rehiyon sa Rusya. Araw-araw, makakakita ka hindi lang ng isa, hindi lang ng ilan, kundi 12 ng ulat na ang krisis sa gasolina ay kumakalat o lumalala pa. Sa ilang gasolinahan na may natitirang gasolina, nililimitahan sa 10 to 20 litro bawat sasakyan ang ibinibigay. O minsan para lang sa espesyal na sasakyan. Malinaw na epektibo ang pag-atake sa infrastruktura ng gasolina ng Rusya, kaya dapat itong ipagpatuloy at palakasin. Samantala, may ibang gasolinahan na gumamit ng ibang taktika. Halimbawa, itinigil ng HTK ang bentahan ng 72 na gasolina sa regular na customer at para na lang ito sa mga loyal na may fuel card. Oo, para lamang sa kanila. Patuloy pang lumalala ang kakulangan ng gasolina sa Rusya. Sa Caucasia, itinigil ng HTK ang pagbebenta ng artificial intelligence. 72 sa regular na customer. Fuel card na lang ang pinapayagan. Sa Crimea, sarado ang halos kalahati ng gasolinahan. Samantala, ang malaking kadena ng Lukoil ay nagpasya namang gawin ang kabaligtaran. Inanunsyo ang pagkansela ng fuel cards sa isang rehiyon at ipinagbawal sa mga customer ang pagbili o paglalagay ng gasolina sa mga lata. Sa madaling salita, matinding kaguluhan ito sa maraming bahagi ng Russia at mga sinakop na lugar gaya ng Crimea, ayon sa isang lokal na aktivista. Kritikal na ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Crimea at marami ng istasyon ang nagsara. Sa natitirang bukas na istasyon, ubos na ang gasolina at diesel. Natural gas na lang ang available. Pwedeng maantala ang simula ng taniman. Nagpatupad ang lokal na awtoridad ng sistemang Ruso. Tanging sasakyan ng gobyerno lang ang pwedeng magpakarga ng gasolina. Samantala, sa rehiyon ng Nizhny Novgorod,
kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamalalaking lungsod ng Rusya. Hindi makapagsundo ng mga bata ang mga school bus dahil sa kakulangan ng gasolina sa mga lokal na istasyon, kahit patuloy na matapang na sinasabi ng mga regional na awtoridad na wala namang malaking problema. Kahit sa malayong silangan ng Rusya, na pinakamalayo sa labanan sa Ukraine, ramdam pa rin ang mga epekto. Kamakailan, tumugon si Gobernador Alexei Maslov sa mga alalahanin ng tao at nangakong may paparating na supply ng gasolina. Nauunawaan namin ang inyong mga alalahanin sa pila sa gasolinahan at hirap sa pagpapakarga. Walang kakulangan ng gasolina sa Vanino. Ang pila sa gasolinahan ay dahil sa pagkukumpuni ng refinery at biglang taas ng demand. Sa mga susunod na araw, darating ang mga bagong batch ng gasolina na sasapat sa pangangailangan ng mga tao hanggang Oktubre 12. Hinimok ni Maslov ang mga tao na itigil ang panic buying dahil pinapalala nito ang problema. Ang pagbili ng gasolina para sa hinaharap ay nagdulot ng artificial na kakulangan. Kapag naubusan ng gasolina ang ilang gasolinahan, dinadala ang bagong batch at humahaba ang pila sa iba. Ang pinakamahalagang bagay na maaari nating gawin ngayon ay ang itigil ang panic buying. Malamang hindi pakikinggan ng marami ang panawagan ni Maslov. Dahil sa lumalalang sitwasyon at takot ng maraming Ruso sa posibleng kakulangan, malamang magpatuloy ang panic buying. Habang tumatagal, lalala ang krisis at mas magiging mapangahas ang mga nagbebenta sa black market, itataas pa nila ang presyo para samantalahin ang desperasyon ng tao. Sa matagal na panahon, malaking porsyento ng populasyon ng Rusya ang hindi talaga naramdaman ang epekto ng digmaan ng kanilang bansa laban sa Ukraine. Para sa marami, isa lang itong malayong labanan. Isang tinatawag na espesyal na operasyong militar na dapat ay mabilis na matatapos at hindi naman makakaapekto sa kanilang sariling buhay sa anumang kapansin-pansing paraan. Habang tumatagal ang digmaan, unti-unting lumalapit ito sa kanilang tahanan at nararamdaman na ng mga karaniwang Ruso ang epekto nito. Siyempre, hindi nila ito nararanasan ng kasing tindi ng mga Ukranyano na nakita ang kanilang mga tahanan na winasak at ang kanilang mga bayan at lungsod na naging guho. Ngayon, nakikita na ng mga tao sa Rusya ang katotohanan at nararanasan ang epekto ng agresyon ng Kremlin. Puro negatibo ang nararanasan nila. Hindi gumanda ang buhay nila dahil sa pananakop sa Ukraine. Lumalala pa ito. Hindi lang dahil sa krisis sa gas. Tumaas ng malaki ang presyo ng pagkain at pangunahing pangangailangan sa buong bansa kamakailan. Ang mga mamamayang Ruso ay lalong nakakaramdam ng pag-iisa at pagkaputol sa ugnayan sa ibang bahagi ng mundo. Kinokontrol ng gobyerno halos lahat ng bahagi ng buhay nila. Mula kalayaan sa pananalita hanggang sa mga website na pwedeng ma-access sa telepono at computer. Hindi pa rito kasama ang patuloy na pagdami ng mga pamilyang Ruso na nagluluksa sa pagkawala ng mahal sa buhay. Sa digmaang ito, kung saan maraming asawa, kapatid, ama at anak ang ipinadala sa Ukraine at hindi na bumalik, pilit tinakpan ng media at opisyal ng Russia ang mga isyong ito. Tinatago nila ang totoong kalupitan ng digmaan at nagpapakita ng maling larawan ng labanan. Sinasabing ayos lang ang lahat. Hindi na nila kayang itago ito. Kahit ang matitinding nasyonalista ng Russia at military blogger ay nakikita na ang katotohanan. Ayon kay military history author Chris_O sa X, marami sa kanila ay nagrereklamo na. Hindi na sila naniniwala sa mga pahayag ng Kremlin o sa deklarasyon nitong napabagsak nila lahat ng Ukrainian drone sa himpapawid ng Russia. Marami ang lumalabag sa mga patakaran, nagbabahagi ng mga larawan at video ng mga Ukrainian drone online at nagtatanong kung paano paulit-ulit na nangyayari ang mga pag-ataking ito na may ganoong kadalasan at bisa. Isang blog na pinamagatang 2 major ang nanawagan para sa paglikha ng isang nagkakaisang ahensya upang labanan ang mga Ukrainian drone. Hinimok ang mga namumuno na magbigay ng tulong at kagamitan para mapabagsak ang mga ito. Ayon sa kanya, wala pang nananagot at kulang pa ang mga hakbang ngayon. Hinihikayat namin ang aming mga iginagalang na kapitalista na isaalang-alang ang pangangailangan ng kaunting dagdag na tulong para sa hukbong Ruso. Kahit sa pagbibigay ng kagamitan sa mobile fire team na nagbabantay sa kalangitan ng mga oil refinery, may ilang mga blogger na naglabas ng sarili nilang mga teorya ng sabwatan
tungkol sa kung paano at bakit nangyayari ang mga pag-ataking ito. May nagsasabing sinasadya ng ilang opisyal ng industriya ng gas ang pagpapasabog ng refinery para tumaas ang presyo ng gasolina. May ilan namang nagsabi ng mas makatotohanang teorya na uubusan na umano ang Russia ng surface-to-air missile na kailangan laban sa drone ng Ukraine. Kung kulang ang depensa, hindi mapipigilan ang mga pag-atake na ito. Para sa Ukraine, ang lahat ng ito ay tungkol sa resulta ng isang mahaba at matinding kampanya na nangangailangan ng pambihirang sipag, talino, tiyaga at eksaktong pagkilos. Ayon sa analyst, winasak ng drone at missile strike ang 1/4 ng kapasidad ng Russia sa pagproseso ng langis. Sabi ni Igor Susko sa ex-Russia, kinumpirma ng Russia News na 25% ng kapasidad sa pagproseso ay hindi gumagana dahil sa pag-atake ng Ukraine. 27,000 toneladang sobrang krudong langis araw-araw, walang mapupuntahan. 50% ng gasolinahan sa Crimea at 100 at 42% sa Southern Federal District ay nagsara na. Kahit malakas ang industriya ng enerhiya ng Russia, kulang sila sa kapasidad ng imbakan para sa sobrang krudong langis. Lalo pang lumala ang problema dahil paulit-ulit na tinatarget ng mga puwersa ng Ukraine ang mga tangke ng langis at imbakan. Dahil dito, lumiliit ang mapaglalagyan ng langis ng Russia habang nagkukumpuni sa mga refinery, pipeline, at iba pang mahalagang lugar. Ibig sabihin, kailangan pang bawasan ang produksyon ng krudong langis dahil wala nang mapaglalagyan. Sinimulan na ring tamaan ng Ukraine ang mga pasilidad ng natural gas na nagpapabigat pa sa sektor ng enerhiya ng Rusya. Noong Setyembre 25, binanggit ni punong komandante ng Ukraine, Oleksandr Syrsky, ang sitwasyon. Malaki ang bawas sa lakas ng military-industrial complex ng kalaban na makikita sa labanan. Isa itong krisis sa gasolina sa Russia. At ito ay isang krisis na lalo pang lalala dahil hindi bumabagal o tumitigil ang Ukraine sa kanilang mga pag-atake. Ang mga drone nito, gaya ng mga ibon ng Magyar, ay magpapatuloy sa paghahanap at pag-atake sa natitirang mga refinery ng Russia na kaya nilang abutin. Ang bawat pag-atake ay nagpapahina hindi lang sa kakayahan ng Russia gumawa ng langis, kundi pati sa pag-asa nitong manalo sa digmaan. Dahil kung walang gasolina, kahit ang pinakamalalakas na hukbo ay hindi kayang sakupin ang lupa o lupigin ang teritoryo ng kalaban. Kung walang gasolina, patuloy na babagsak ang ekonomiya ng Russia. At kung walang gasolina, makikita ng mga tao sa buong bansa na lalala ang kanilang buhay. Kapag may hinahanap silang masisisi, siguradong si Vladimir Putin, ang kanilang pinuno, ang pagtutuan nila ng sisi. Alamin pa ang tungkol sa lumalaking alalahanin at takot ni Putin sa aming bagong video. Tinitingnan kung paano ang napakalaking pagkalugi ng Russia sa Ukraine at ang tumataas na antas ng kaguluhan sa loob ng bansa ay nagpapabigat ng presyon kay Pangulong Putin ng Russia. Narito ang pagsusuri namin sa Pokros, isang mahalagang estratehikong lugar sa harap ng Donetsk, kung saan bagsak ang mga sundalong Ruso. At sa huli, siguraduhin mong mag-subscribe din sa aming channel para sa mas marami pang mga update, kaalaman, at detalyadong pagsusuri tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo.